Sa mga kapatid nating miyembro ng komunistang aktivista na nasa ground, makinig kayo. Alam ko ang pinagmulan ng galit nyo sa gobyerno at nauunawaan ko kayo. Ilang dekada na kayong nakikipaglaban para makamit ang mga reformang inaasam nyo. Pero walang nangyayari dahil ginagamit lang kayong pawn sa chess game ng mga amo nyo. Hindi ko na i-address ang mga nasa itaas ng hierarchy nyo. Dahil alam ko naman na rektang connected na ang mga yan sa presidenteng to. Parehas kayo ng mga AFP at PNP na pinaglalaroan lamang para maging kasangkapan sa naratibo ng mga naghahari-harian. Alam nyo ba na kayo ang gagamitin ni Marcos Jr. para lumikha ng mga kaguluhan? Para magamit niyang rason upang ang martial law na pinapangarap niya ay kanyang maisakatuparan. Alam niya na ang korupsyon sa mga flood control ay lilikha ng matinding galit sa puso at isipan ng mga mamamayan, kaya ang mga opisyal ng inyong hukbo ay kanyang ginagamit. At kayo naman ang ginagamit ng mga nakakataas sa inyo para gamiting human shield sa frontline ng digmaang ito. Papayag ba kayong isakripisyo sa kanilang political narrative ang mga buhay nyo? Na ang mga opisyal nyo lang ang nakikinabang sa mga husay nyo? Papayag ba kayo na kayo ang magiging dahilan ng susunod na martial law? Na gustong-gustong mangyari ng weak and incompetent president na to? Tama na ang pagiging laruan at pagpapagamit. Bati na lang tayo magsama-sama at magsanib. Sanib puwersa para muling ibalik sa taong bayan at sa bayan ang gobyerno. Dahil kapag nagkumbina tayong lahat kasama ang mga uniform personnel, garantisado 100% na mababago natin ang bayang sinilangan natin. Magmula sa bulok na sistema, ekonomiya hanggang sa mga buhay natin. Yung tipo na ang mga pulpolitiko ay hindi na natin magiging boss. Kaya hayaan yung i-reveal ko sa inyo ang government system na bigay sa atin ng Diyos. Ito ay hindi presidential, diktadorya o komunismo. Ang sistemang ito ay tinawag niyang demotokratismo. Ang democratic system ay demokrasya pa sa demokrasyang alam natin. Dahil ito ang total opposite sa nag-e-exist na government system natin. Dahil ang masusunod sa democratic system ay ang demos o people o ang taong bayan at ang autocrat o ang leader na gusto nating iupo para mamuno sa ating bayan. Sa kasalukuyan, ang leader at ang mga opisyal sa likod niya ang nasusunod. Pero sa democratic form of government, ang leader at ang taong bayan ang masusunod. Ibig sabihin, magsishare ng co-equal power ang democrats. Mas mabilis tayong makakalikha ng mga batas o pulisiya na magbe-benefit ang lahat. Gaya ng anti-political dynasty bill, mandatory drug testing sa mga gustong tumakbo tuwing halalan, death penalty for heinous crimes and corrupt politician, mga panukalang batas na magpapamura ng mga presyo ng mga bilihin, gaya ng bawas buwis, alisin ng mga VAT or value-added taxes, kontrolin ng presyo, suportahan ng local production at ang supply chain ay ayusin. Mga panukalang batas na bawasan ang sobra-sobrang sahod ng mga nakaupong pulpolitiko para magkaroon pa ng dagdag na pondo para sa mga serbisyo o proyekto na makikinabang ang publiko. Lahat ng mga panukalang batas na yan ay maipapasa kung masusunod ang taong bayan. So ang dapat na iupo nating leader ay may tunay na pagmamahal sa bayan na handang ibahagi ang kanyang kapangyarihan sa demos o sa taong bayan. Kaya ito ang government system na nais kong i-offer na solusyon sa bulok na sistema ng ating pamahalaan upang ang taong bayan ang masunod sa kinabukasan ng sambayanan. Kapag nagawa natin ang democratic system na to, di na uubra ang mga pulpolitiko na naghahari-harian. Dahil tayo ang tunay na kapangyarihan. For more vodcast, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube and follow Mr. Rio Influencer Vodcast sa Facebook Meta. Amazing! Maraming salamat, makabayans.